Alright, welcome back mga kabayan. Dito po sa ating munting YouTube channel, ang Nards TV 51. Good afternoon po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre, binabati rin po natin ang ating pong mga kabayang OFW sa mga kaipanig ng mundo naroon. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito po, pag-usapan po natin itong post ni Jared Pulido. Nakita ko lang po ito sa Facebook. Post niya po ito. Pero bago po tayo magpatuloy mga kabayan, ay kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para ma-notify po kayo ni YouTube kapag may na-upload tayong mga reaction video. Dito lang po sa Nards TV 51. Ito po mga kabayan, may post po kasi si Jared Pulido. Nakita ko lang ito. Duman lang ito sa FYP ko. Sabi niya rito, sabi ni Sigera, 1.4 trillion daw ang ginasto sa flood control. Ang hindi niya sinabi ay sakop ng halaga na yan ang mula 2011 hanggang 2025 swak sa Pinoy admin. Tapos si PBBM lang ang tanga o kasabwat, nag-uumapaw sa journalist Sigera sa intellectual dishonesty. Sa Tagalog, kaipokrituhan, neutral, independent. Ayan, sabi niya. Alam niyo sinabi ni Jared Pulido na ito mga kabayan, totoo ito. Totoo ito. Kasi, yung 1.4 trillion na yan talaga mga kabayan, ay 3 administrasyon po ang pinagdaanan yan, mga kabayan. Yan po ay mula pa sa panahon ni Noynoy Aquino, mga kabayan. Kaya hindi pwedeng sabihin ni Christian Sigera na yung 1.4 trillion na yan ay dito lang yan sa administrasyon ni PBBM. 3 administrasyon po yan na pinagsama-sama yung mga budget na yan mula 2011 hanggang 2025. Yan po yan. Tama po si Coach Jared dito. Hindi niya alam, yung 1.4 na yon ay kasama doon yung administrasyon ni Noynoy Aquino. Yan po yan mga kabayan. Pero ang totoo niyan mga kabayan, yung sinasabing 1.4 trillion ay hindi lang po 1.4 trillion yan. Hindi lang. Kasi mga kabayan, ito, yung tungkol sa sinasabing 1.4 trillion na ginastos sa flood control mula 2011 hanggang 2025. Pero may isang mahalagang tanong tayo rito mga kabayan. Tama ba na ang 1.4 trillion at kaninong administrasyon ba nagmula ang perang ito? Yan mga kabayan. Dahil kapag pinag-uusapan natin ng flood control budget, hindi pwedeng basta sabihin na kasalanan ng isang administrasyon ang lahat. Kailangan natin tignan ang buong larawan. Ayon kasi sa ulat noong 2025, sinabi ni Senator Pampilo Lacson na mahigit ng 1.9 trillion na ang na-allocate para sa flood control projects mula 2011. Yan yung mga kabayan, hindi lang po 1.4 trillion. Umaabot na po ito ng 1.9 trillion. Ito po ang ibinunyag ni Senator Pampilo Lacson. Ang ibig sabihin, mas mataas ito kaysa sa 1.4 trillion na madalas nating nakikita sa mga lumang post at ulat. At bakit nagkakaiba ang mga numero mga kabayan? Dahil may mga ulat na gumagamit ng magkakaibang panahon at basihan, may tumitingin sa allocations, may spending, at may particular na flood control programs lamang. Halimbawa, ganito yan mga kabayan. Noong 2025, ang BBM ay naglaan ng
254.29 billion para sa DPWH Flood Management Program. Kaya napakalaking halaga talaga ng pera ng bayan ang pinag-uusapan natin dito. Ngayon, dito nagiging mahalaga ang tanong na kung bilyon-bilyon o trilyon-trilyon na ang inilaan sa flood control sa loob ng maraming taon, bakit marami pa ring lugar ang paulit-ulit na binabaha? Di ba mga kabayan? At hindi ito simpleng tanong lamang mga kabayan. Talagang totoo naman. Noong 2025, inuulat na mula July 2022 hanggang May 2025 ay may 9,855 flood control projects na nakakahalaga ng 545.64 billion. Malaki mga kabayan, budget. May mga proyekto namang iniimbestigahan dahil sa mga aligasyon ng overpricing, defective construction o mga proyektong hindi umano maayos ang implementation. Pero mahalagang tanda natin mga kabayan, ang pagkakaroon ng malaking budget, hindi automatic na ibig sabihin ay ninakaw na mga kabayan. Yun, hindi ibig sabihin ninakaw. Kailangan pa rin patunayan kung saan napunta ang bawat pundo. Sino ang kontraktor? Magkano ang kontrata? Natapos ba ang proyekto? O talagang nakinabang ba ang mga Pilipino rito, mga kabayan? Yan ang tanong. Ngayon, mga kabayan, itong 1.4 trillion na flood control mula 2011 hanggang 2025, kaya sabi nila, kasalanan daw ito ng administrasyon ni PBBM. Itong sinasabing iba. Yung ganitong conclusion mga kababayan, mali po ito. Mali. Bakit? Dahil ang panahon mula 2011 ay sumasaklaw sa maraming administrasyon. Di ba? Kaya nga, tatlong administrasyon niya ng pinagdaanan. Yung sinasabi ni Isguera na yung 1.4 trillion ay para bang sinasabi niya kay Bongbong Marcos lang yan. Hindi po. Tatlong administrasyon po yan na pinagsama-sama yung mga budget na yan mula 2011 hanggang 2025. Pero sa kabilang banda, hindi rin pwedeng sabihin na walang pananagutan ang kasalukuyang administrasyon. Tama naman, di ba? May pananagutan din. Bakit? Dahil malaking bahagi ng flood control spending nitong mga nakarang taon ay nangyari na rin sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ayon sa PCIJ, mula July 2022 hanggang May 2025, umabot sa mahigit 545 billion ang pondo para sa 9,855 na flood control projects. Kaya parehong mahalaga ang dalawang tanong na ito mga kabayan. Unang tanong natin, ano ang nangyari sa pera ng mga nakaraang administrasyon? Yun ang tanong natin mga kabayan. Ano nangyari sa pera noong mga nakaraang administrasyon? At ano naman ang nangyari sa napakalaking flood control budget nitong mga nakaraang taon? Ayan po ang dalawang tanong natin mga kabayan. Dito tayo dapat mag-focus. Hindi sa kulay ng partido. Hindi kung maka-Marcos ka o maka-Duterte ka. Hindi rin kung maka-oposisyon ka o maka-administrasyon ka. Ang pera na pinag-uusapan natin ay pera ng taong bayan. Mga kabayan, kung may proyekto, dapat makita. Kung may kontrata, dapat transparent. Kung natapos ang proyekto, dapat gumagana ito, mga kabayan. At kung may anomalya, dapat may managot. Kahit sino pa siya. Ganyan dapat, mga kabayan. Kaya ang tanong natin, mga kabayan, sa kabila ng napakalaking pundong nilaan para sa flood control sa loob ng maraming taon,
bakit hanggang ngayon ay problema pa rin ang baha sa maraming lugar? Oh. Saan napupunta ang pera? May mga ghost project ba? May overprice ba? May palpak na construction ba? O may mga proyektibang tama naman ang pagkakagawa pero kulang ang overall flood management planning? O, kasi mga kabayan, hindi sapat na malaman lang natin kung magkano ang ginastos. Ang mas mahalagang tanong, nasaan ang resulta? Di ba? At higit sa lahat, nasaan ang pananagutan? Yan po ang ating pong hinahanap mga kabayan. O muli po, kung nagustuhan po ninyo ang ating pong tinapik, huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-follow o mag-subscribe mga kababayan dito sa ating munting YouTube channel. Muli, ito po ang Nards TV 51. Mundo'y nagliwanag nang makilala